Andito na ho tayo sa highlight ng ating series dahil papunta na po tayo sa harvesting ng mga tinanim nating corn. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Magkita-kita po tayo ulit sa Agribusiness Connect. Year 3 na po tayo sa August 8, 2026 at Elements at Centuries. Mag-register na po kayo. At syempre, kasama pa rin natin si Sir Edgar Bueno ng Greenland Bioorganic Fertilizer at Juliana's Cattle Farm. At syempre, ang mga taga-all certified equipment, si Sir Richard. Yes, sir. Sir. Good afternoon. At si Sir Aris. Yes, good afternoon. Ayan. So ngayon, highlight po talaga ito dahil meron tayong i-reveal. Ayan. I-reveal na farm implement. Equipment. Farm equipment, hindi lang implement. Talagang equipment. At first time makikita sa Pilipinas, dito lang yan sa agribusiness. Yes, sir. Ayan, sir. Yes, sir. Discuss natin. Okay. So, andito na po ito sa letter C, no? Conclusion or ito na po, culmination. Okay. Una-una po, babanggitin ko lang po na itong parsela ng lupa na ito na po yung balanced fertilization na pinag-uusapan natin sa yung past episode natin. Dito na rin po na almost na-check na rin natin yung ratio and proportion ng ating fertilization. Dito na po nangyari yung ating basal fertilization by Greenland Organic Fertilizer. Andito na rin po yung mixture, no? Collaboration of some other inputs. Okay. Including po doon na pinakain na yung ating mais at 45-50 days old through foliar drone na po, aerial na siya. Okay. So, Ginamitan din ng drone. yes po. Okay. Ito pong mais natin, hindi siya talagang perfect, no? But kumbaga sa average, more than average po siya. Same condition with yung past episode natin. Dahil nga lang po sa height ng mais, talaga nag-suffer yun. Ito almost double. I should say in normal planting, excellent na po ito. No? So sa dami ng inputs na po dito na pinaghalo-halo natin, hindi tayo lumagpas. Pa rin, doon sa binabantayan nating cost. Yes, actually po may Mas savings mababa pa tayo. pa. Kung wala lang Okay. pong issue ng spike ng fuel, Okay. hindi tayo lumagpas doon. Oh, I Even though may see. fuel siya, hindi pa rin tayo lumagpas. Okay. But dito inasahan ko po rito sa silage, sigurado na po ako rito. Yung ating harvest dito ay above sa expectation ko na. Oh, I see. Yes, sir. Oo. So, yun ang maganda talaga kasi pag scientific yung farming method, from the very start, nakamonitor tayo yung ini-expect natin na harvest versus doon sa binabantayan nating cost of production. Yes, sir. Kasi nga, kanina pa natin binabanggit na dapat laging mas mataas yung produce natin kaysa doon sa cost. Kung hindi man malaki, kikita. Yes, sir. Ayan. Lagi. Ito sir, ang equipment na to ay solution to sa mga problemang na-experience natin dito sa Philippines. So ito yung solution ng panahon ng tag-ulan, hindi makakapasok si traktora dahil madulas. Yung truck na sumusunod doon sa mga forage harvester natin na hatak ng traktora, hindi rin makapasok. So ito yung solusyon natin. Isa pa sir, ito ang isang makabagong machine na sumasagot sa malaking pangangailangan na kagaya ni Juliana's. Okay. So, ang operation po kasi ng silage dito is hindi basta silage lang. Lalo na po pag summer season, ito yung time nila na para mag-imbak ng silage. Kasi tanggapin natin, ang ulan maraming pwedeng i-apekto
Sa farming, sa construction, lahat. So, ito sir, machine na ito is pangmalakihang operation. Okay. Kung di man sir, pwedeng i-adapt ng government natin. Ano ang mga maliliit na farmer through, let's say, subsidized, rental na government ang mag-invest. Yan, ganun sir. So, ganun pa rin, gusto naming ipakita kung ano yung bago. Kung ano yung mas efficient. Kasi, yun nga pong crucial na sinasabi natin kaninang letter C, hindi lang sa pagtatanim eh. Mas masakit sa isang farmer pag ang crucial time mo ay yung nasa harvesting na. Doon ka nagkakaroon ng loss. Bakit? Mali na ang equipment na hindi akma. Lalo na kung tag-ulan. Napalaki mo, nandun na lahat ng investment mo sa soil fertilization, pagpapaganda ng mais, na-spray na. Ngayon, nung i-harvest mo, nandun yung dilema. So, yun ang crucial time, sir. Sa akin po, pinaka-importante yung harvesting. So, the most important na machine is ma-perfect ang harvesting. Yun, sir. So, doon pa rin po kami laging natututo. Yun, sir, buddy. Sir Edgar, bakit nyo ginusto na nagkaroon ba kayo ng need? Kayo ba ang nag-request nitong equipment na to base doon sa pangangailangan ng Julianas? Okay. Pag sinabi pong need, badly. Badly needed po talaga siya. Kaya sa previous episode natin, nakwento ko po sa inyo na 5 buwan inulan ang area namin. Okay. So, hindi kami zero eh. Nakapagtanim naman kami but hindi talaga na-harvest. Okay. So, crucial, no? Yes. Letter C ulit. So, dumating ang punto na naipakilala sa amin ng all certified na may machine palang ganito. But sabi ko nga sa kay Sir Rowley, hindi tayo basta-basta papasok dyan without titingnan muna natin. Since na walang machine pa sa Pilipinas, so si all certified po ang gumawa ng paraan para makapunta kami kung saan siya manufactured. Okay. And doon naman papasok yung request natin, special request as farmer, no? Kung ano yung ating kailangan dito sa atin. By the way po, ito po yung after nung 5 buwan na almost ulan, Okay. December 29, araw naman. Itong field na po ito, Tag-araw naman tag-araw ng naman todo. hanggang ngayon, yes. Tama po si Sir Richard na as farmer, nakapagtanim ako, na-fertilize ko, aasahan ko lang i-harvest ko. Pagdating sa harvesting, doon pa ako nagka-problema. Para sa akin po sa pagsa-silage, maliban sa packaging, the most crucial is harvesting. Yung actual harvesting. Actual harvesting. Magastos po siya, laborious po siya. So, unang-una, wala ng labor. You know? Wala tayong pang-labor, mataas. Pangatlo po, yung crucial po minsan kailangan ko na sa harvesting ngayon, but hindi po pwede due to condition of the field, condition ng weather. So, yun po yung mga hindrance minsan, kaya naantala, napupunta sa wala. Okay. Ating, with this machine, ang laki pong tinutulong sa atin ito. Okay. Sir, atong machine na bago nating i-reveal ay mas kailangan ba natin during dry season or during wet season na harvest time? Gandang tanong po. Ako po siguro sasagot. Yes, sir. Hindi pa natin experience dito yung very wet. Ibig Okay. sabihin yung flooded siya. Okay. Pero yung wet na experience natin, kaya po niya. Kaya niya. Kaya niya pumasok. May mga features po siya na kayang pumasok. Lalo po pag dry season, kayang-kaya pong pumasok. Ang dito po, ang kinagandahan nito na nakita ko talaga isa, kunting tao. Kunting tao na. Okay. Actually, nakapag-harvest lang mag-isa. Isang tao na lang Isang ito. tao na lang. Before, apat eh. So, of course, dalawa kasama yung sa truck. Yung But truck. sa field, talagang isa na lang. Isa na lang siya. Okay, sir. Bago natin i-reveal na yung equipment. Sir, gusto ko lang matignan yung corn ng malapitan. Yes, sir. I-discuss natin yung quality ng corn na na-produce nyo despite of the challenges na dry yung condition nung time na tinanim siya up to this day na i-harvest siya. Yes, sir. Ay, tingnan natin. Sige, sir. So, ito po siya, sir. Tinanim namin ang dry season, February. Ako po, yung height ko is 5'9". Okay. 5'9 po ako. And then, hindi na po na-compromise yung kanyang cob.
Pag tingnan po siya sa labas, medyo dry na siya eh. Okay. But sa silage namin, pwede pa rin po siya. Kasi po yung kanyang moisture. Pero the actual age po ng plant, sir, 75 days 75 days, which is that's the ideal age for silage. for silage. And then texture po nito, pasado pa po to silage. Lambot pa siya, baon pa. Oh, I see. Yes. So yung cob, nagdo-double cob din siya. Okay. Dalawa din siya. Dalawa. Pero dalawa nga. For the silage, biomass. Okay. Mhm. And then yung cob, punong-puno. Mhm. Yes. So, pag ganito po, pag ako sa side ng farmer, pag ganito pong i-harvest ko silage, medyo okay na po ito talaga. Excellent na ito. Sir Edgar, isang tingin lang ba nung crop mo, alam mo na harvest mo? Sa amin po, sir, alam po namin. Kasi nasasubaybayan ko siya from the planting hanggang juvenile, hanggang paglaki po niya. And then, niya po, alam ko na rin yung variety ko. Alam ko nang pinakain ko sa kanya. May estimate ko siya plus or minus. Oh. Plus or minus po. At age 60, medyo alam ko na po, mababasa Alam niya ko na na. kung anong situation ng aking crops. Palakas ng palakas yung tunog. Mukhang palapit na ng palapit yung machine na ating i-reveal. Paano ba, intayin ba natin siya makalapit sa atin? Yes, sir. Okay. Medyo mabagal siya. Ang ibig sabihin ho niyan, High yung yielding. kabagalan na yan mas maganda kasi Yeah. mas marami po siyang na-harvest. Oh. Yes. Yan na ba? Yan, oh, Yes, nakikita yes. na natin. Ano siya? Halos po, no? Okay, sir. Ano po ang tawag dito sa equipment? Sir, ito ay forage harvester self-propel. Self-propel. Yes. Meaning is may sarili siyang makina, Yes. tumatakbo siyang hindi tulad ng implement na nakakabit sa traktora. Ito ay self-propel. So makina talaga siya, hindi siya Kaya, traktora. Hindi siya implement, sir. na Hindi siya implement. kinakabit sa traktora. Sige, pahinto lang muna natin siya, sir, para ma-discuss natin isa-isa yung features. Yes, sir. Sige po. Sir Richard? Sir Buddy, this one they call the Noom Forage Harvester. It is designed to harvest forage for sorghum, corn, Corn. and napier. Umpisa po to ginawa sa Thailand, specialized for napier talaga. Okay. So sa silage po, napier ang pinakang mahirap. Mahirap. Crucial pa rin. Yes. Yes, crucial. Kahit po sa ibang equipment na pang forage harvester, sa napier po nahihirapan. Ang kagandahan nito, yun ang porte niya. So secondary lang si corn, secondary lang si sorghum. Okay. Ibig sabihin, at his maximum efficiency sa napier, yun ang gusto niya. Bigyan ko lang sir kayo ng hint nito o paano Okay. nabuo ito from Sige, Thailand. sir. Oo. Ito sir, cutting head niya, this is copy. Lapitan natin, sir. Ito po. This is copy from forage harvester na made in Europe. Okay. Which is, at the earliest time, yun ang ginagamit nila sa Thailand. But, ang nagiging problema nila is parts. So expensive pag mga European brand, sir. Okay. So, ang ginawa nila, kinapi, Mhm. nagagamit. Ngayon, ang problema, sir, is yung prime mover niya. Ang problema din po nila doon, kagaya natin, pag umulan, hindi na makapasok. Like traktora po. Ayan. Okay. So, yun na po, yun, napalaki mo, or harvest ka, nagulan na nagulan. Kagaya po nung sinabi ni Sir Edgar kanina, 5 months na sayang ang tanim. So, ito, sir, is naka-crawler type na. Ito, pakita. Yan, ito, sir. Yan. Yan. Parang tangke, gano'n. Yes, sir. Yes, sir. Ang bulldozer. Naka-crawler type na. Bulldozer, okay. So, wala nang reason para hindi tayo makapasok ng field natin to harvest. So, ito po yung another feature niya. And then, hindi na niya kailangan ng tandem. Yes. Unlike po dun sa mga other forage harvester, nandyan si forage harvester, may Yung nakasunod. nakatandem. Yes, Oo, either nakasunod. trailer or Yeah. another truck or another tractor with trailer. This one, meron na po siyang bin.
may bucket na siya dyan. Sakay-sakay na niya. Yes, sir. Ang capacity po nito is 2.5 tons. Tons. Full load po yon. So, yung truck natin, hindi na need pumasok sa field. Okay. Doon lang siya sa karsada, magantay. Kung saan safe siya. Kung saan safe siya, na walang putik, hindi mababalaho kung tagulan. Okay. Si Noom Harvester po ang pupunta sa kanya to unload. I-deliver niya. Yes. May i-deliver Kaya pa po to dun nakita ni Manager Edgar na isang tao lang, okay na. Oh. Ayan po. Ito po ay first in the Philippines and first po sina Manager Edgar na nagtiwala sa amin. Ang pinapasalamat ko po is yung kabukasan ng isip nila to innovate, to level up. Kasi yung sakit ng ulo natin nandun na. Okay. Ba't di natin i-try ito? And then sa Thailand, sir, this is 8 years na ginagamit. 8 years na. Apo. Ang tinatapatan niya, sir, is mga European brand, which is sobrang mamahal. Yan. Alam ko, alam si Manager Edgar, which cost 30 million ba, sir? Wow. Na harvester. So itong atin is mas cheaper, yet efficient po na gagawin. How cheap is cheap, sir? Very. Hindi naman very. Compare, no? If you compare Yeah. to European. Yes. Siguro sabihin ko po yung number ko Okay. to inquire. Yeah. Yes. Okay, mas maganda na direkta mag-usap ang Yes po. interested party sa all certified Yes, para Yes, sir. mas klaro yung mga usapan. Kasi marami pong dapat i-consider. Yun nga, Sir Buddy, so yung mga client para dito, may mga consideration din. Like gaya nga po nung sinabi ni Manager Edgar, hindi naman agad nung pinakita namin, sige bibilhin namin. Binisita po nila yan, chinek talaga. And from them, on their own, ma-prove nila na ayos to. Iuwi natin to sa Pilipinas. Yan, sir. So, yun, sir, siguro mamaya, later, i-contact na lang po kami dito. Ayan. Okay. Sir Aris, Yes, bigyan mo kami ng ano pa yung mga detalye na very specific in terms of technical aspect. Dito sir, ang tawag natin is Noom. Noom. Ang brand. Actually, Noom is the name of the company who manufactures it. Okay. Yung Noom Charuin. Okay. Ngayon, Which is Thailand po, Thailand ano? Okay. company. Yes. Dito, itong makina na to, 3 section. Okay. Itong portion na dito sa harapan is the cutting section. Decutting. Cutting. Cutting. So, puputulin niya yung mais na nakatayo. And then, i-feed niya doon, that is the chopping. Okay, I-chop pakita niya. natin saglit, sir, Buksan mo yung nga. chopping Buksan mo nga. part. Sige. Diyan, sir, yung chopping. Nandyan yung puputulin niya, yung mga mais na i-feed niya doon, Okay. chachap-chapin niya, and then i-blow niya pataas, papunta doon sa gas bin. Ito, may blue, parang ano siya, may ang parang tawag po dito fan sa yun ganun, sir? paakyat doon. Chute. Okay. Parang, ang tawag nila ay gosnik. Gosnik, yes. Okay. Dito, sir, sa blade, sa cutting section, we have 58 blades. 58. Yes, sir. So, iikot si cutter. Ito yung cutting blade. Okay. So, yung mais na papasok dyan, puputulin niya, and then i-feed niya doon. And then, pagdating doon, i-chop-chop. Okay. And then, pagka-chop-chop na siya, ibugan niya pataas doon sa tinatawag nilang gosnik. Papunta doon sa storage bin or grass bin na tawag nila. And then, special feature, sir, meron... Sir, ano ko lang, paano natin i-count yung 58 blades, sir? Ito, sir. 1, 2, 3. sir. Ano yan, sir? Paikot yan. 2 drums siya, sir. 2 drums. 2 drums. So, ito yung So, ito yung mga cutting Cutting blades. blades. Okay. So, and then, dito sa chopping naman, 12 blades. 12 blades, Pero sir. yung 12 blades, pwede mong, kung gusto mo ng mas mahaba yung chop, pwede mo siyang bawasan. Importante Yung blade. lang, yung blade, para Para lumaki. lumaki. Humaba Kung gusto po. mong mas mahaba yung chop, importante lang, balansi yung ikot ng ano mo, yung bigat ng mga blades. So, ibig sabihin,
pag hindi lang pwedeng bawasan ng isang blade kasi hindi na siya balanse. So dapat balanse yung 12. Even numbers. Yes, hindi sir. odd. Yes, sir. Kung mabawas ka, 4. Apat. Yan. So, sir, ito lang po, no? So, ito lang po yung mga blade. Itong mga Ito yung ibang cutting mga ganyan-ganyan, sir, hindi blade yan. Hindi siya blade pero siya yung nag-feed. Siya yung para Pagkaputol na, mapunta sir, para yung mais madala doon sa chopping section, siya yung magpututulak. Nag-a-assist, sir. Assist. Yes. Ito naman, sir, umiikot din to, designed for Napier, sir. especially Napier. Na ang Napier, di ba, hindi naman straight na, no? Merong saha na nakaganon. May So, nakatumba. itatayo niya, and then ito yung umiikot para madala siya para dito. madala siya rin So, doon. at Yes, sir. puputulin, then i-chop ulit. Okay. So, yung ghost neck na yan, sir, meron siyang camera to monitor kung puno na yung bin mo Okay. or which portion ng bin na walang laman. Mhm. And then, through hydraulic cylinders, pwede mong yung direction, baguhin yung direction ng pagbuga, palayo, palapit, pakaliwa, pakanan. Okay. So, nabanggit na Sir Edgar kanina, aircon cab para less ang pagod ng Ang operator. daya ni operator, naka-aircon siya, tayo bilad Tayo, tayo sir, sa bilat araw. sa araw. Yes. So, Sir, i-add ko lang. Ito, sir, gooseneck, sa mga nakaraan namin, ang mga nagagamit namin na porridge chopper, una pong nabubulok yan. Kasi yung dakta ng sinasilage natin, ng corn, ng Napier, corrosive yan, sir, sa loob eh. So, hindi natin nakikita. Nagraras yan pag nagpahinga. Okay. Ito, sir, is ang ano niya, fabrication niya is stainless steel. Okay. ayan siya. Stainless Kita mo steel. naman ang Simula galing po sa dito sa chopping part niya chamber. hanggang doon sa gooseneck niya, all stainless po ito. So, dun pa lang, sir, wala ka na para i-maintenance. So, kumbaga built to last na itong siguro ang maintenance mo is blade lang. Then yung blade natin, sir, is equipped with tawag dito, Panghasa. abrasive, panghasa. Brimstone. Panghasa. Yan, sir. Oo. So, itong isang magandang features ni sir, yung blade niya, i-idle niya yung makina, iikot, and then gradually, i-manage mo to ikutin, Ilalapit mo yung lalapit panghasa itong abrasive dito sa sa talim. blade para Maghasa siya. Maghasa siya, sir. Tatalas. So, evenly, yung 12 knives mo, 12 blades mo, ay mahasa ng pare-parehas. Yes, sir. Yun ang isang feature. By the way, sir, yung makina nito is diesel engine. Okay. 6-cylinder inline turbocharge. Ang ginagamit dito is Mitsubishi. Ang model is 6M61, which ang piyesa available dito sa atin. Kasi ito yung mga makina ng mga Poso, Canter, mga ganang mga tractor. Ito yung makinang modelo na ginagamit. So, available readily yung piyesa ng makina natin. Yes, sir. Okay. Sir Edgar, Okay. ano yung mga adjustment na request mo sa all certified at saka sa company na nag-manufacture nito para mag-fit in naman sa need ng Julianas? Actually po, ang nakita ko dito na minor adjustment, naisip ko po na ang makikinabang as user, of course, una si Julianas, hindi na si Julianas. Ang tinitingnan ko po, lahat ng farmer users Okay. in the future na makikinabang dito. Mm. Una po, nung napansin ko nito sa machine na ito, nung dinala nila ako sa manufacturing, I was impressed. Okay. Una-una po, very particular ako dun sa mga moving parts. So lahat ng moving parts, dapat yan may grazing. Ginagrasa yan or Oh, lubricant. Mm. Sa ibang nakikita ko po, na-experience ko, sa ibang aming implements, equipments, or machines, nakatago siya. Nakatago siya. Kaya minsan nakakaligtaan ng tao natin ang maintenance ng mga moving objects. Kung napansin niyo na Sir Richard noon, Yes po. yan ang first na tanong ko sa manufacturer nito, sa designer nito. Mm. Pakita mo sa akin kung paano siya ginigrazing. Lalong binabanggit ni Sir Aris kanina yung cutting blades, Yes, lahat. Yes, sir. So nagulat po ako. Ginawa niyang centralized
lahat na nakatago, nilabas niya, inexpose niya. At saka sabi ko ano una, bakit kaya maraming distinguishing mark ito? Kagaya nito, kagaya nito. Minsan po may napansin ko po sa kanila, yung letter C. Sabi ko mahirapan ako pag-communicate kasi sila medyo minsan, di ba ho? Ngayon, napansin ko po rito sa machine na to, na talagang siya simplex. Ang ibig sabihin pala nito may mga tawag ito? Exclamation point. Exclamation point. Ito po yung mga pag-ukulan mo ng pansin. Attention. Yan mo natin. So, andito po yung mga greasing point na nakaturo. Lahat siya ng mga ganyan. So, di ba po, very attractive siya para sa mag-maintain ito. Pangalawa po, maliban po ang isang problem ko po sa forage harvester ko nung araw, lateral po siya na pag nasa field, nasa liblib na lugar yung aking traktora, minsan, kinakabahan ako kasi minsan napa-flat. Pag na-flat ang isang tractor, lalo pag 100 horsepower, pataas, ang laki pong problema, mabigat yung tire, ang gulong, ilabas. Dito po talagang natural na hindi siya mapa-flat. Yes, hindi siya mapa-flat kahit na yung condition ng soil natin basa. Basang-basa. Malubak ho yan, na yung tire hindi makakapasok, even though 4 wheels. Ito po, kasi po, trucks po siya. There are two kinds of trucks. Ang iba po, ang trucks nila is rubber. Okay. Ito po is Steel. Bakal. bakal po siya. Steel bus. Steel truck. So medyo durable po siya. And then marami po Sir Buddy na medyo nabighani ako nung nakita ko siya. Kasi po sa tagal ko na pong gumagamit ng forage harvester, siguro nag-start kami is 2015. Medyo may numero na rin kung ilang harvester na po yung napudpod namin. Ano yan? So Nililuma nyo. nalumaw namin. Ang ibig sabihin po, yung mga weakest point, yung mga wear and tear, nakikita ko na po, based on that experience, yung pong ni-request ko sa nag-manufacture dito. Baka pwedeng iwasan na natin yon or kung hindi man siya ma-eliminate, just maiwasan lang natin. So, nakita ko po yung lahat sa machine na ito. Wow. So, easy to maintain, naka-expose, lahat, madali siyang, yung makina, wala siyang C. Hindi siya complicated na nabanggit niyo sa Aris Mechanical, kanina. sir. Yes. Mechanical. So ordinary mekaniko po, kayang i-mekaniko yung ating machine. Ano po? Talagang ang laki ng kasagutan sa mga nagsasalubong. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.